Happy New Year sa inyong lahat. Talaga bang happy tayo? O baka antok pa? Nasabi na po ni Father Rolly kagabi yung pasasalamat niya at nais ko pong balikan. Sa 2020, marami pong mga kahirapan, krisis na ating pinagdaraanan. Noong January, umutok ang bulkan. Nandun po kami sa Tagaytay noon, Bulkang Taal. Kaya yung mga taga-Pola hindi nakapunta, dumalo para sa fiesta. No? Hindi kayo nakapunta doon dahil sa bulkan. And after noon, ayan naman ang COVID-19. Pagkatapos, may mga bagyong dumating. At hanggang ngayon, ramdam pa natin ang paghihirap dahil sa COVID. At sana'y huwag nating sabihin na malas ang 2020. Nandun pa din ang Diyos. Pinagpala pa din tayo noong 2020. Kaya nga, tayo'y nagdiriwang ngayon ng New Year at sinabi natin, Happy New Year. Tayo'y masaya sapagkat tapos na ang 2020. Napairamdam ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin noong nakaraang taon. At sana'y naniniwala tayo doon. Sa kabila ng mga krisis, kahirapan sa buhay na ating pinagdaraanan sa nakalipas na taon, sana'y makapagsabi sa tayo sa Diyos, Panginoon, salamat. 2021 na po. At tayo ngayon ay nagdiriwang ng New Year. Ang New Year, ito po yung simula, ngayon ay simula ng araw, simula ng bagong taon. At dito sa ating simbahan, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. No? So, ano kaya ang dahilan? Bakit kaya itong unang araw ng bagong taon, 2021, ito ang kapistahan na ating ipinagdiriwang? Mary, Mother of God. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin na si Maria ay una pa o mas makapangyarihan sa Diyos? Hindi po. Ang ibig sabihin, si Maria ay ina ni Jesus na kanyang pinaglihi, na si Jesus ay isang tao at Diyos. Kaya nga, si Maria ay ina ng Diyos sapagkat si Jesus ay Diyos na kanyang pinaglihi. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin yung pagkatao ni Jesus at pagka-Diyos. Hindi mong sabihin na yung nasa sinapupunan ni Maria ay hindi Diyos. Ito po ay Diyos. Kaya po, tayo naniniwala na si Maria ay ina ng Diyos. At ito po yung nais ko pong sabihin sa inyo. Kapag hindi tayo naniniwala ni si Maria ay ina ng Diyos, ibig sabihin, hindi din tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos. Uulitin ko po. Kapag hindi tayo naniniwala na si Maria ay ina ng Diyos, hindi din tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sapagkat yung nagkatawang tao ay Diyos sa sinapupunan ni Mama Mary. Kaya po, tayo'y nagdiriwang ngayon ng kapistahan ng pagiging ina ni Maria, ina ng Diyos. Hindi ibig sabihin na si Maria ang pinagmumulan ng pagka-Diyos ni Kristo. Hindi po. Ang pinagmumulan ng pagka-Diyos ni Kristo ay sa Diyos mismo. Si Maria ang nagbigay ng katawang tao kay Jesus. Yun po ang ibig sabihin noon. Sana'y klaro po yan upang mas maganda nating pagnilayan. No? Mas lalo pa nating mapagnilayan ang celebration natin ngayon. Mga kapatid, kalakip sa pagkaina ng Diyos ni Maria ay yung openness, yung bukas yung loob niya sa plano ng Diyos. Diba bago siya naging ina, sinabihan mo na siya ng anghel, ikaw ay maglihi ng tagapagligtas sa mundo. At anong sabi ni Maria? Mangyari nawa
ayon sa wika mo. Ibig sabihin, si Maria ay bukas sa plano ng Diyos. Kaya siya'y naging ina ng Diyos. Hindi po yan pwede paghiwalayin. Yung obedience, yung fiat ni Mama Maria sa Panginoon at ang pagkaina niya. Hindi po yan pwede paghiwalayin. Ito ay sabihin nating contradictory or kabaliktaran sa ginawa ni Eva. 'Di ba? Sa aklat ng Genesis. Ano bang ginawa ni Eva? Siya ay ina ng lahat ng mga may buhay dito sa bundok. Sinuway niya ang Panginoon. Ito naman si Maria, ina ng Diyos. Pero sinunod niya ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Yun po ang pagiging ina ng Diyos. Kaya siya ay nagiging bearer, Theotokos, tabernacle, tahanan ng Diyos. Siya ang unang tahanan ng Diyos, nagkatawang tao ang Panginoon. Si Maria dahil bukas siya sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay at para sa lahat ng tao. Ang tanong po, katulad ba tayo ni Maria? Bukas sa plano ng Diyos. Ngayong 2021, handa ba nating tanggapin ang plano ng Diyos para sa atin, hindi yung mga plano natin? Handa ba tayo? Kasi 2021, hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Now, kapag malaman natin ang plano ng Diyos, bukas ba tayong tanggapin ang plano ng Diyos, kalooban ng Diyos para sa atin? At sasabihin sa Panginoon, handa akong umibig, handa akong sundin, mangyari nawa ayon sa wika mo, Panginoon. Hindi ko nga alam anong mangyayari sa buhay ko ngayong 2021. Sino ba nakakaalam? Wala naman nakakaalam, di ba? Kaya po, ipaubayan natin sa Panginoon. Katulad ni Maria, bilang ina ng Diyos, lahat ay ipinaubaya niya sa Panginoon. Simula nung binalita sa kanya ng anghel hanggang sa krus, nung pinako sa krus si Kristo doon sa Kalbaryo, nandun pa din si Maria. Lahat ay plano sa Diyos. Lahat ay ginawa niya ang lahat para sa Diyos, para sa ating kaligtasan. Yan si Maria. At sana ganun din tayo. Sa 2021, ito ay, kaya nga sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit binagdiriwang natin. Ang unang araw ng taon, sana'y masabi natin sa Panginoon, Panginoon, bukas po ako sa iyong kalooban. Handa kong tanggapin kung anong plano mo sa akin, sa aking pamilya, sa aking tahanan. Sana maging katulad tayo ni Maria. Sinalo niya ang pagiging ina ni Jesus dahil ipinaubaya niya ang lahat sa Panginoon. Ngayong 2021, sana lahat ay ganon. Para mangyari yung tinatawag nating world peace. Paano kapag ang plano natin ang masusunod, hindi sa Panginoon, ay magkagulo ang mundo. Kaya po, sa bawat isa sa atin, sana sa ating mga puso, nandun yung desire natin na makiisa sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Bawat isa sa atin at sa lahat ng tao dito sa mundo. Katulad sa ginawa ni Maria. Kaya din po, yung tinatawag nating inang simbahan, ang simbahan po ay tinatawag nating Mother Church, di ba? Siguro yun ang dahilan kung bakit naging Mother Church ang tawag sa ating simbahan. Bakit? Yan ay patterned after kay Mary. Bukas sa kalooban ng Diyos. At tayo yung simbahan. Kung ano ang gusto ng Diyos, sana'y sundin natin. At minsan mahirap po, di ba? Labi na kapag nakaplano na yung ating mga gusto sa buhay. Panginoon, ito yung gawin ko next day, next week, next month, next year. Ay hindi natuloy dahil may COVID-19. Wala. Ipaubayan natin sa Panginoon. Itong buong taong 2021, hayaan natin na gumalaw ang Panginoon. Kahit may COVID-19, hayaan natin siyang gumalaw. Katulad ni Maria, hinayaan niya ang Panginoon na siya ang bida, siya ang gumalaw para sa kanyang buhay, para sa ating ikaliligtas. Kaya mga kapatid,
hayaan po natin, no, na mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa 2021, tayo manalangin na maging katulad tayo ni Maria. At nais ko pong ulitin ang sinabi sa unang pagbasa bilang ating panalangin na sana ay matanggap natin sa taong ito. Ito po'y panalangin o sinabi ng Panginoon na ibalita mo, sabihin mo sa mga Israelita. At ako'y naniniwala ay sa atin din ito. Sabi dito, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Sana po ito ang maghari sa taong 2021. Bukas sa kalooban ng Diyos upang tayo ay magiging totoong happy. Hindi lang Happy New Year, totoong masaya sa taong ito. Dahil sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Sa tulong ni Ma'am Maria, ipaubayan natin kay Jesus ang lahat ng ating mga plano, ang lahat ng ating mga pangangailangan. Dahil alam na alam ng Diyos kung ano ang ikabubuti para sa atin. Amen.